Okay. Ay, na-record ko na ba? Ako ba mauna? Well, ako naman talaga yung gustong mag-open up about it. Yung nakita ko tong video sa TikTok about ano yung deciding or ano yung malaking factor na nag-a-affect sa pag-thrive ng bata when they grow up. Yun, yung quality of their mother's happiness yung magdidictate if mag-thrive sila sa world when they grow up. And shinare ko siya sa'yo kasi I don't think yung mother lang naman yung may effect. In general, yung quality ng happiness ng both parents, malaking factor sa paano magiging successful or even paano i-overcome ng anak natin yung challenges, yung failures, everything. Parang ang wake-up call lang siya for me na kasi ang tagal kong nagkakaroon ng mom guilt na should I really be prioritizing my passion projects right now? Or even, may karapatan ba ako na mag-allocate ng time for that when dapat nagfo-focus ako sa pagpapalaki sa anak natin, etc., etc. So, may times na when I'm not with our daughter, na gigilty ako na dapat nandun ako eh. Pero at the same time, pag nandun naman ako palagi, yes, may part sa akin na, oh, sobrang saya na I get to spend quality time with her. But at the same time, ang empty ng feeling na wala akong na-accomplish for myself. So, yun mismo, ang laking factor nun sa happiness ko. So, ang na-realize ko talaga dito sa video na to is, syempre balanse pa rin. Hindi naman pwedeng pabayaan ko lang forever si Ellie. Well, ang laking, ano nun, dapat parang consideration na yung balance when it comes to doing things for myself and also being there for our daughter. So, ngayon, dahil nagko-content creation ako, tas nagpi-freelance business ako, so talagang nahati-hati oras ko. Pero this time around, mas mahina na yung mom guilt voice in my head, knowing na kapag masaya ako sa buhay ko, kapag content ako sa buhay ko, and even with myself, I'm proud of myself, I believe na I've achieved something, mapipick up ni Ellie yun eh. Mapipick up ng anak natin yun eh. And yun yung magiging benchmark niya on how to live life. However we react to challenges, however we appreciate our life at this very moment, yun lang yung mapipick up niya on how she will also handle problems and appreciate her life when she grows up. Tama din na hindi lang naman din sa isang specific parent naka-base kung paano din yung magsiset ng direction, kung paano yung magpapalaki. Parang wala naman yun sa kakulangan or ng father or kakulangan ng mother or happiness ng father. It's both eh, parang as a whole family. And naniniwala din ako na by also trying to look out for ourselves first, parang mas nakakapag-set din tayo ng proper path or proper guidance sa anak natin. Kasi first hand nating na-experience sa sarili natin kung ano ba talaga yung happiness or yung contentment or purpose or fulfillment. Kasi kung hindi mo yun i-work on sa sarili mo, paano mo siya malalaman kung paano mo siya ituturo or kung paano mo i-guide si Ellie towards that, di ba? Na parang sabihin natin sa anak natin na follow your dreams, gawin mo kung ano yung gusto mo. Tapos, mapapaisip ka na parang ako ba, finalo ko ba yung dreams ko? Parang ginawa ko ba kung ano yung gusto ko? Pag dumating yung time na sinasabi natin kay Ellie yung mga bagay na yon, ayokong mag-sound coming from regret dahil lang parang sinasabi ko to sa'yo kasi ako dati gusto kong maging ganito eh pero hindi ko nagawa.
'di ba? Parang gusto kong manggaling sa space na ang saya pagka ginawa mo kung ano yung gusto mo. Parang, Parang dito ka rin. oo, dito ka din. Mm. Parang nadaanan ko 'tong path na 'to, nadaanan ko 'tong steps na 'to. Huwag kang matakot, iga-guide kita. 'Di ba? Amen. Parang gano'n. Kasi ayun nga eh, as much as we want Ellie to be herself growing up, parang kung ano lang siya, true to herself, kung ano yung gusto niya, gano'n. Tas as a parent, syempre hindi naman natin naiiwasan na magkaroon ng say and ng pakialam sa kung ano yung ginagawa niya, 'di ba? Pero ayoko kasing ayoko rin na parang pagka dumating sa point na yon, parang dinidiktahan lang natin siya. Katulad siguro din ng mga na-experience natin na sabi ng mga matatanda dati sa atin, parang ito yung gawin mo, parang mali yan, ito yung tama. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. 'Di ba? So, doon pumapasok yung respect. Respect of parang in a way, nagkakaroon ka ng proper respect sa kung ano man yung decisions or preference niya because you better understand kung ano yung pinagdadaanan niya or kung ano yung mga thought process niya, kumbaga, 'di ba? So, um, going back lang din doon sa topic sa kung ano yung pinag-uusapan natin, yung gusto ko lang din kasing sabihin doon is para mabigay natin yung proper respect na yun sa anak natin na gusto nating i-guide, nagsisimula yun sa respect sa sarili natin. Sa Mm. sa katulad mo, parang sabi mo ngayon, nato-torn ka between sa following your dreams or gawin kung ano yung passion mo and dito sa sa other side na gusto ko lang maging nanay na kailangan inaalagaan ko yung anak ko. Oo, 'di ba? Parang duty mo naman talaga yun as a nanay or as a tatay na alagaan yung anak natin eh. Pero to be honest, parang kung hahanapin mo pa rin yung purpose and fulfillment mo eh, na kung ano din yung mga gusto mong marating eh. So by respecting that, 'di ba, sa sarili natin, mas naiintindihan natin ngayon yung feeling of um, giving your dreams a shot, ganon, 'di ba? Parang so pag kasi Ellie dumating siya sa point na yon, alam din natin na parang dumaan din ako sa ganyang sa ganyang moment na nararamdaman ko parang ito yung gusto kong gawin, kailangan ko ng support. So, susuportahan natin siya. And if ever naman kung magkamali siya, kung hindi mag-workout lahat, okay lang, di ba? Tsaka may sinabi ka rin kanina about hindi ka rin totally magiging masaya kung hindi tayo as a family mag-move forward with naalala Oo. mo ba? Yun. So parang naniniwala din ako na parang as a family, hindi natin kayang maging masaya as individuals, 'di ba? Para lang din yang sa marriage eh, 'di ba? Parang sinasabi nga nila na pagka kinasal ka na, parang as one na tayo eh, 'di ba? So parang for me, imposibleng um, akong maging sobrang saya tapos yung family ko hindi masaya, 'di ba? Mm. Kasi mahal mo sila eh, parang gano'n. So parang in order for each and every one of us sa family maging masaya, dapat parang masaya tayo as a whole. Parang gano'n, Mm. diba? And Yeah. I'm sure ano din, yun nga, I'm sure si Ellie din, parang hindi din siguro siya magiging 100% na masaya kung yung parents niya hindi naman masaya. True. And bakit nga ba mo ginagawa din yung mga bagay na gusto mong gawin ngayon, 'di ba? Because of the goal of gusto mo pag naging successful ka na, gusto mo makapag-give back din sa Yeah. parents mo, 'di ba? Parang gano'n lang din siya and ginagawa mo din siya ngayon. Para naman ma-providean mo din ng magandang buhay and mapasaya din yung family mo, 'di ba? Parang the way I understand yung sinasabi mo is yung individual happiness natin
kahit individual siya, nagko-connect pa rin siya sa collective happiness natin as a family. And that's how it should be. Hindi yung may individual happiness tayo na isolated lang yung happiness na yun for us. Kasi, I mean, automatic yun naman na mangyayari yun eh. Dahil family tayo, pag kunwari, masaya ako, masaya kayo for me. Pag masaya ka, masaya kami for you. Pag masaya si Ellie, masaya tayo for her. Or in short, siguro, ano lang din eh, parang ikaw, yung happiness mo kasi is mapasaya rin yung family mo. So, parang ginagawa mo yung sarili mong, as ginagawa mo yung mga sarili mong dreams, sarili mong goals. Pero ang definition ng happiness sa'yo is mabigyan ng happiness din yung family mo. Gets mo? Parang nadadamay din as a group. Siguro. Pero parang, for me, it's not necessarily na you're doing things to make your family happy. It still starts with you eh. Na kailangan ginagawa mo pa rin yung ginagawa mo ngayon. You chose to do that because you choose to be happy with yourself. So, it only follows na dahil masaya ka, magiging masaya din yung family for you and para magkakahawaan ng happiness. Parang ganun yung naisip ko kasi parang going back to the point nung TikTok, nung video eh, na yung happiness pa rin ng parents yung malaking effect dun sa household. Pero nagigets ko rin sinasabi mo na parehas lang tayo sinasabi pero baliktad lang yung perspective. Magkaiba lang yung perspective. Sa'yo kasi is more of doing things to make the family happy. Ako naman, I'm doing things to make myself happy para I can have the energy. You can't pour from an empty cup. Kasi kung hindi ako masaya, paano ako papasayahin yung mga tao sa paligid ko? Ganun. Pero that said, ako may tendency pa rin ako ngayon na okay, aware ako of those things na okay, kailangan ko i-pursue yung happiness ko. Pero meron pa ring feeling of being torn between spending time on my passion and spending time with family. Kapag nasa passion headspace ako, I can't help but feel a little bit of guilt na, teka, dapat nag-ano ako eh. Di ba dapat inaalagaan ko yung pamilya ko? Hindi ba dapat nagsuspend ako ng time with my family? Tapos kapag naman nandun ako sa family headset, kapag nandun naman ako sa family headspace, may feeling ako na wala ako na-accomplish, parang wala pa akong nagagawa sa buhay ko, or I have nothing to show for, something like that. So, parang nagkakaroon lang ng push and pull on that aspect. Na, for me, okay, I agree with whatever the video said na kailangan maging happy ka with yourself and you're pursuing whatever makes you happy. But at the same time, parang it's easier said than done. So, yun nga. Siguro ganun talaga eh, no? Parang as a parent, hahanapin mo nga yung kung ano yung gusto mo lang i-prioritize, Right. diba? Parang ikaw ba yung magiging parent na the provider na parent? Uy. Or ikaw lang yung magiging parent na always present to your family, diba? Or siguro hahanapin mo lang din yung tamang balance and tamang timpla. Hanapin natin yung tamang balance and tamang timpla as a parent. Kasi talaga namang wala naman talagang perfect na nanay, wala namang perfect na tatay, di ba? Walang perfect na asawa, walang perfect na anak. Parang in short, wala talagang perfect na tao. Wait lang. Dali na, pumasok ka na. Okay, That said, I think doon papasok talaga yung mga tools like meditation and really staying in the present. Kasi, ang hirap din eh, na like ngayon, okay tayo. Like, hindi tayo agabyado, hindi tayo problemado. Of course, may challenges tayo. Pero, hindi siya yung to a point na
breakdown ako mentally. But, meron pa rin mahihinang voices in my head na may constant pa rin na anxiety, na fear, etc. Pero nakakatch ko lang palagi yung sarili ko na, no, it's gonna be okay. Pero, ganun na nga na all things considered na okay naman tayo, pero may ganun pa rin voice. What more kapag mas malala na yung mga challenges natin kasi hindi natin talaga alam kung ano mangyayari na ngayon okay tayo, pero it's inevitable na may mag-fail. It's inevitable na may something that would go wrong na out of our control, like lalo na kapag health. Ngayon si Ellie, 1-year-old pa lang siya, pero marami rin siyang pagdadaanan as she grows up. Diba? Na mga self-discovery. And self-discovery isn't always a walk in a park na, ay, nice, I've discovered this about myself. Pero ang dami yung moments na talagang parang slap in the face, na medyo harsh, pero that's how you learn So, and that's like times 3 kasi 3 tayo sa pamilya. So, di ba, paano natin i-handle yun kapag nandun na sa point na yun? Challenge nga yun. Parang talagang kahit gaano ka mag-plan right now, mag-strategize, or i-anticipate yung mga bagay-bagay, hindi mo din talaga mafo-foresee kung ano yung mangyayari din sa future, di ba? Parang pwedeng ganito tayo ngayon, parang sinasabi natin to, pero pagdating nung time na yun, different scenario, different situation, hindi natin alam kung ano yung mga opportunities na mag-open up, hindi natin alam kung ano ba yung mga specific challenges na may encounter. Pero actually, doon pumapasok na stay in the present nga. Oo nga, Focus tama. on the present nga. Kasi yun lang yung, tama. Ito lang yung kontrolado natin at the moment. Ang galing nga na na-catch mo yun ngayon, no? Tama. Parang, nga, bakit ba natin iniisip yung pwedeng maging challenges sa future? Pero at this very moment na to, okay tayo, okay yung headspace natin, okay tayo physically, di ba? Parang we're good for this day, di ba? Tapos tomorrow ulit. Parang ganun. Tama. Well, yun din yung maganda sa marriage. Partnership kasi siya So, kailangan talaga i-spot natin yung isa't isa sa mga ganun na kapag lalo na pag yung isa sa atin sobrang na carried away na sa mga ganap sa buhay or sa career, ang dami masyadong nangyayari, sobrang naging whirlwind na. Dapat may isang tagahila na wait lang. Parang ganun. And yeah, parang ano din kasi, merong parang misconception sa kung ano ba talaga yung happiness Parang lagi mo kasing nilalagyan ng goal or ng target kung ano yung happiness. Like, magiging masaya lang ako pagka naging ganito ako. Magiging masaya lang ako pagka naging nakuha ko to or nabili ko to. Pagka naging ganito yung family ko. Tapos pagdating mo dun sa point na yun, what now? Tapos kung hindi masaya yung feeling mo, ibig sabihin ba nun, nag-fail ka? Ibig sabihin ba nun, hindi ka masaya sa buhay mo? Parang happiness kasi is a choice Na parang relating that to your point a while ago na parang focus on the present. Happiness is a choice you choose every day. I get what you mean kasi tayo yung nagpapatong ng emotions sa what's in front of us. Kunwari, itong tinapay lang yan. Pero I can choose to see it as, fried chicken. Ano? You choose to see it as fried chicken? Hindi. I choose to see it as whether it's, sakto may snack. Or I choose to see it na bakit ito lang kinakain ko ngayon? Diba? I mean,
syempre, Perspectives. perspective talaga. Pero ang hirap lang din talaga nun kasi, kunwari ngayon, ang dali lang to choose yung may snack ako ngayon, I'm happy. Pero kapag may mga times na may mga nangyayari sa buhay ko na natitrigger talaga yung mga bad memories, yung mga bad emotions, mga bad mindsets and thought processes, ang hirap to come out of that. Di ba? Yeah, naisip ko nga ngayon eh. Parang dahil lang din dito sa topic na open up natin ngayon, yung parang itong about sa happiness and choosing to be happy every day. So, kanina parang sinasabi mo, parang ginagawa mo yung mga bagay-bagay for you to be happy, di ba? Speaking goal-wise, parang gagawin mo to para maging happy ka in the future. Hindi yun. Masaya ako ngayon na ginagawa ko to. On a daily basis. O di okay. O yun nga. Parang, Oo nga. kung masaya kayong ginagawa mo everyday, yun yung nakikita ni Ellie. Oo Yun yung nga. makikita ko na parang Oo nga. that answers yung yung angle mo doon sa napanood mo sa TikTok video na hindi mo yung happiness is not in the future. It's in the present. Diba? Ganda nun. Happiness is not in the future. It's in the present. So that gives me space to let go of yung push and pull na sinasabi ko kanina na bakit ba nag-worry ako na I'm not spending enough time with the family? But ba ako nag-worry na I'm not spending enough time on my passion project? So parang as simple diba? as masaya ka ba ngayon? Yun na nga eh. Yun lang. Yun na nga eh. Parang happiness is not a definition eh. It's a feeling. Diba? Parang lagi kasing yung mga tao parang dinedefine na magiging masaya ako pag ganito. Magiging masaya ako kung ganito. Parang hindi mo naman ma-define yun eh. Kasi kahit makuha mo yung ganyan, kung masaya ka. Pero pwede rin nakuha mo yung ganito, naging ganito ka, pero pwede ka rin hindi maging masaya. So, question lang siya doon sa present na nararamdaman mo. Pero hindi mo masasabing na kahit when kailan na when you get there, masaya, na sure ako, masaya ako. Yeah. Diba? So, yun nga. It's a feeling na pwedeng ngayon hindi ka masaya, pwedeng hindi ka masaya, pero dahil nga you choose happiness every day, yun na nga eh. Hinahanap mo kung ano ba yung happiness for today. Yeah. Diba? Pwedeng magkasama tayo ngayon, nakakapag-usap tayo, diba? Ngayon, masaya ako na meron tayong ganitong moment, diba? Parang ikaw naman yung magsasabi kung saan ka nagiging feeling happy. Yeah. Sa bawat moments na na-experience mo. Diba? Parang that's true kasi if you're saying that happiness is a feeling, feelings are in our full control. Hirap nun. Na, I mean, challenge yun. Pero, challenge siya, pero that's a fact.